Bisita ulit tayo sa ating garden. So, paano nyo malaman kung kailangan ng fertilizer yung plant nyo? Simple lang, pagka medyo nag-yellowish yung kanyang leaf at saka mabagal yung pagtubo, kulang yun sa nitrogen. So, yan yung usual na nagiging problema ng plant. So, yan yung common. And actually, madaling solusyonan yan. Tulad nito, yung lagu-lago, kasi high nitrogen yung halaman natin. And yan, medyo makapal-kapal na yung lettuce natin. Ready to harvest na. So constant yung paglagay ko ng nitrogen nito. Yun yung dumi ng rabbit. Yun yung main source ko. And yung focus ko talaga sa mga green leafy vegetables is nitrogen. Maraming pwedeng gamitin dyan. Isa lang yung rabbit manure sa mga pwedeng gamitin. Meron ding yung coffee, used ground coffee. Isa rin yun sa mga nitrogen. Pero yung pinakamadaling access talaga is yung rice water. So, pwede mong idilig agad yun and then magandang nitrogen supplement yun para sa mga plant. So, yung mga plant na kailangan nagpa-flower siya or bumubunga, kailangan mataas din sa phosphorus yung ginagamit mong fertilizer. So, yung mga natural na pwede mong gamitin is yung crushed eggshell, yung fish crop, kung meron kayong mga pinagkaliskisan ng isda o yung tira-tirang isda, pwede nyo gamitin yon. Lagay nyo lang around dun sa soil and eventually ma-decompose yun at magandang phosphorus para sa plant kung ayaw nyo gumamit ng mga synthetic na fertilizer. So pwede yon. So ito, isang row natin ng lettuce ay maganda na yung tubo. So maganda yung tubo ng lettuce natin. Pero ang nagiging problema ko kasi yung hay, yung mulch natin dito. Kasi masyadong sandy yung lupa. Yung tendency is maraming tumutubo na grass. So yan, kita nyo, daming grass. So hindi basta-bastang magdadamo. Pero maganda pa rin yung tubo niya as long as maganda yung bigay natin ng mga nitrogen para sa ating lettuce. So yan nga, pagka ang problema mo naman ay yung maliit yung bunga, nasa potassium yun. Kasi yung potassium, yan yung nagsusupplement ng energy sa plant para palakihin at saka paramihin yung bunga. Kasi yan yung usual na nangyayari sa mga plant is marami yung bulaklak, marami yung bunga, pero hindi niya kayang palakihin, kaya nahuhulog or nasisira yung mga bunga, so hindi lumalaki. So yun yung ibig sabihin is kulang talaga sa potassium. Ang pwede mong gamitin naman dito is yung mga banana peel, yung seaweed extract. So yun yung mga pwede mong gamitin na fertilizer galing lang sa kitchen nyo kung ayaw mong gamit ng mga synthetic. And pagka yung tanim mo naman ay parang pagod, yung parang natutulog na or parang namamatay, yun yung sometimes nagiging deficient sa halaman. All purpose na yung gagamitin mo kasi kailangan ng makarecover ng plant. Pero pag kaka-transplant mo lang ng ating plant, huwag ka agad maglagay ng fertilizer. Maghintay ka muna ng 1 linggo or 2 linggo bago mo lagyan ng fertilizer para maka-adapt muna yung plant doon sa environment niya. Hindi siya mabibigla. And wag kang mag-fertilizer pagka masyadong mainit yung panahon kasi mabuburn yung plant. Also, pagka yung tubig mo, kasi
nangyayari na rin to sa amin noon. Pagka yung drainage ng pot moist hindi maganda, yun yung usual din, mag-yellowish yung dahon. Hindi yun fertilizer problem, kundi drainage problem yun. So yun muna yung i-address mo bago ka mag-fertilize, kasi hindi magiging solution yung fertilizer niyan. And also, yung direct fertilizing ng mga synthetic, yun yung nakaka-burn. Pero pag mga organic tayo, pwede mong damihan, kasi yung usual na organic is hindi mabilis yung release ng fertilizer, kundi slow release siya. Ilagay mo lang on top, and then eventually magde-decompose siya at saka maka-fertilize yung plant mo. So kung may mga sign kang nakita na deficient yung plant mo, wag yung synthetic ang direct mo kaagad na i-fertilize, kundi yung mga organic. And then pag naka-recover yung plant, pwede mong gamitan ng mga synthetic para at least magiging all purpose yung paggamit niya and kompleto kaagad yung nutrients. And after that, pwede ka na ulit bumalik sa mga organic fertilizer mo. Kaya dito sa amin, lahat is nakamulch ng hay, kasi yung lupa dito masyadong sandy. Yan o, sand. So hindi siya nag-hold ng moisture. Ang tendency is pag nagdidilig ako, nadidrain ka agad yung tubig, and yung mga fertilizer na ginagamit ko, nadidrain ka agad before pa maubos ng plant. So constant yung pagdilig ko after ko na transplant, and yun nga, tuloy-tuloy lang hanggang maka-establish na yung plant natin. So kung ganito rin yung experience nyo sa soil nyo, yun lang yung gawin, heavy mulching talaga para ma-retain nyo yung moisture. And guys, we'll update next harvest time, kasi almost harvest time ng ating lettuce. Again, thank you for watching.